Property again, Olive, your site locator, ang isang masipag na site locator nyo po dito sa Greenfield Realty po. So for today's video po, magbibisita po kami ng property dito sa Buena Vista, Quezon. Ayan po kung saan nandito na po ako nakatayo sa may pinaka road po. So ito pong road na to is papalabas po ng National Road. Yan po ay nasa 3 kilometers long po para makarating po tayo ng pinakakalsada. So mapapansin po natin yung pinaka-road po natin hindi pa po siya totally cemented. So may mga part po na hindi pa tayo nasisemento pero ongoing pa naman po yung pagpapagawa ng kalsada dito. So yan, papasok po tayo ng property pero bago po tayo pumasok, explain ko lang po muna sa inyo yung pinaka-papasukan po natin. Ito pong property na to is hindi po dikit ng kalsada. So ito po ay may 4 meters po na right of way na siyang ibinigay din po ni owner para po makarating po tayo dito sa property. So medyo elevated po tayo, no, pero hindi naman po ganoon ka-elevated. Ang explanation po kasi ni owner, kaya po siya na nagbigay ng 4 meters kasi nga po yung pong tenant na ayun po yung bahay po niya, no. So nag-cut po sila dito sa may harapan, parang binigay na po nila yung karapatan ni tenant para maibenta na rin na po nila tong lupa na to. So nag-cut po sila sa harapan, ayun po yung bahay. So parang naging damay po itong part na to. Kaya po nagkaroon tayo ng 4 meters para makapasok. Pero ang kagandahan po is binigay na lang nila yung 4 meters po na yon para makarating po ng property. At the same time, yung bibili po ay makakapasok po yung sasakyan. So napakaganda naman po ng binigay na laban ni owner po. So ito po yung 4 meters na sinasabi ko para makapasok tayo. So medyo elevated po tayo ng konting-konti lang naman. And then ayan, stop na po tayo dito sa 4 meters na to, and then ayun na po yung property. So magsisimula na po tayo dito sa part na to, hanggang doon na po iyan. So tara, papasok po tayo ng property para ma-check na po natin. Let's go! So yan, pasok pa tayo sa property. Yan, saka pa rin po itong kinukahanan po natin ng video, Ayun yung mga kasama ko naglalakad. Tapos ayun yung karamihan ng mga niyog. Lakad tayo, ikutin muna natin ng konti bago ko kayo bigyan ng details about dito sa property na ito. Napakagandang tayo na property. So dito flat dito, talagang saganang-sagana talaga sa niyog. At ang kagandahan po ng niyog na to, hindi pa naman po siya clearingin, pero medyo may kataasan na po siya, pero hindi naman po sadyang ganong kataasan, no. And then may mga niyog naman din po na kabataan pa lang, so mas marami pa po itong aanihin. So ayan, may mga nilulukad sila dyan. So yan po, papasok pa rin po ako ng property. Bali, explain ko lang po muna about dito sa title po ng property po ina ito. Ito po ay 9.6 hectare po. So ito po ay hinati na po sa tatlo. So ang bawat isa po ay may sukat na po na 3.2 hectares bawat isa po. So yung pong magkakapatid is naghati-hati na po sila, and then ito po ay electronics na po siya. So napakagandang title po. Napakagandang mga documents kasi tsak wala tayong magiging problema. Ayan. So kung gusto niyo po, i-avail niyo po lahat, and kung gusto niyo naman po, kumuha lang po kayo ng isa sa property kasi naman po ay pare-pares naman po ang sukat. So isang sukat 3.2 bawat isa. So ang nilulukad po ng niyog na to, meron pong 475, meron po tayong 485, may 450 na niyog. So ang total po ng nilulukad nito lahat-lahat ay 1,418 po. Yun po ay nilulukad po ng kabuuan.
So yung binigay na kwenta po natin sa inyo, binigay po na kwenta po ni guide sa atin dito sa property na to. Ito po yung last na nilokad po nila nung nakaraang buwan. So ito daw po ay hihigit pa, minsan daw po ay 16,000 po kabuo. Every 45 days. So depende naman po 'yun sa magiging bunga po talaga. So yun lang po yung binigay nilang lista kanina na nilokad po nila na last month po nilang nilokad. So ito po yung tinatawag nilang lukaran. Ayan, lapit tayo. Ayan po. Dun sa part na yan, medyo kababaan pa yung mga niyog doon. So tingnan natin kung mapupuntahan natin. Ikutin natin. Para makita natin yung kagandahan ng mga niyog dito. So meron tayong medyo matataas na. May takaran cut tayong kung tawagin. And then may mga bagong sibol pa po. So iba-iba naman yung mga age nung niyog dito sa property. Kagandahan po kung ma-avail niyo po itong kabuuan na 9.6 na to ay napakaganda nito. Alakad tayo. Ikutin natin mabuti yung property. Dito po medyo pa-slope po tayo dito sa gawin na to. Ayan. Pero kagandahan pa rin po ay takaran pa lang po din yung mga niyog na nakatanim dito. So yan, bali dyan po ako galing sa parang slope area po na yan, ano. Ayan. So dito naman po ako liliban sa may left side ko. Tingnan din natin kung gaano kaganda yung nanditong part. So doon sa right side maganda po ano. So ito po ay nasa 2 kilometers po para po makalabas po tayo ng National Road. So mapapansin po natin, yung pinaka-barangay road po natin is ongoing po ang papapagawa ng kalsada. Kagandahan po nito, kahit hindi po siya totally dikit ng kalsada, meron naman po tayong right of way na 4 meters lang po. So napakaigsi. Tapos pasok na po yung sasakyan po natin. Ayan. So both side po o yung kabuuan ng property is punong-puno po talaga ng niyog, as in. Ang ganda. Ayan, no? Kitang-kita po sa video natin. So yan, bali medyo umusad-usad pa po ako dun sa may gawin dulo. Bali ang property po hanggang dun pa po yan, ano. So hindi na po natin mapupuntahan, medyo masukal. Pero pakita ko lang po sa inyo yung mga overlooking dito sa property na to. So ayan, medyo umakyat po ako ng konti dito sa may gawing kanan. Nakakita na naman po ako ng overlooking. So napakagandang idea na lagyan po ng kubo dito sa may gawing taas. Ayan. Napakagandang property. So may mga hardwood din tayo. May mga ilan-ilan tayo makikitang mga yan, katulad nito, batino. Yan, may mga nasama pong ganyan mga puno, ano, pero mga ilan lang din naman po yan. So may saging din tayo nakikita. More on niyog po ito. So talagang niyugan po yung pinaka laman po ng property. Wala tayong ganong nakikitang fruit bearing. Kaya medyo bumungad-bungad pa po ako. So yun pa rin po yung nakita ko, ano, punong-puno pa rin po siya ng niyog. And then may source po tayo ng tubig dito, ano. So makikita nyo po yung
Yan, pakita po natin. Yan po ay balon. So kinakabitan lang daw po nila ng motor yan para mag-flow na po yung tubig. And then kung gusto nila magtanim, ayan nga po yung mga talungan po dito. So nasusuportahan naman po ng water yung mga tinatanim nila dito. Meaning po ay medyo mababaw po yung pagkabalong ng water dito sa area. Napakagandang property. So may mga kawayan din tayo sa medyo tuktok na yan. Hanggang dun pa po yan sa may dulo na yun. Kung makikita nyo po, punong-puno po talaga ng niyog. Ayan po, pakita natin. Ang dami talaga. So ito po ay 8 kilometers po para po nandun na po tayo sa pinaka-town proper po ng Buena Vista. So medyo malapit-lapit na po tayo. Ano? So yan po sa mga naghahanap po ng property na gusto po i-may return income, ito na po yung marirecommend ko po sa inyo. Pwede rin po dito mag-alaga po ng mga hayop, ano. At the same time pwede rin po tayo magtanim kagaya po nung nakita nyo po kanina sa video. So pwede po tayo magtanim ng talong, sitaw or mga mais dahil nga po hindi naman po problema ang tubig dito sa area. So napakagandang idea po. At ang kagandahan tong property na to, even more on slope siya, pero napaka-gradual po ng pagka-slope niya. So hindi naman po tayo hihirapin na pumasok dito sa pinaka-property. So avail na po kayo mga ka-farmlot. Ito po ay isa sa magandang property na nabisit po natin. Very productive po yung property po, ano. At ang kagandahan po nito, about po sa mga documents, nabisitihan na po namin yon. And then, napakaganda po dahil buhay po ang may-ari. And then, electronics na po siya. So yan po, lalabas tayo ng property para makita po natin yung sa may dulong side. So hindi pa po natin nabibisit yun. Papakita ko po sa inyo yung part na malapit po tayo sa road. Yung sinasabi ko po sa inyo na 4 meters po, ano. So yan, papalabas na po yung mga kasama ko, no. Pero bago po ako lumabas, papakita ko lang po muna sa inyo yung pinakamuhon po nito. So doon po sa part na yun, andun po yung pinaka road na sinasabi ko po sa inyo, may 4 meters po para makapasok po tayo dito sa property. So doon po magsisimula yung muhon and then gaganon po siya, ano. Tapos po ito na po yung pinakakatugon niya. Ayan. And then gaganon pa po yan, papunta pa po doon. So bubuka pa po siya. And then itong part na to, ito po hindi na po siya kasama, no. Hindi po kasama tong bahay na to. So yan po yung pinakalanderas po nila. Ayan. So itong part na to hindi na po to kasama. Magbali magaganon po tayo, papaganyan po. So nandun po yung katugon na muhon na isa. So hindi naman natin siya mapupuntahan, medyo masukal. At least po nakita po natin yung pinakalanderas po dito sa may kabilang property na may nakatayo na pong bahay. So tara, lalabas tayo. So yan, bali lalabas na po ako ng property.
Kagaya po ng nasabi ko, isang magandang property na naman yung na-visit natin for today. Pwede nyo pong i-avail ang isa sa 3.2 sa kabuuan po ng 9.6 or kuhanin nyo po yung buong 9.6. So in all naman po, napakaganda po ng buong property. Wala ka namang itatapon. Napaka very productive po ng property na to. Gaya po na nasabi ko, punong-puno po siya ng niyog. So sa mga naghahanap po ng property na niyugan, ito na po yung marirecommend ko po sa inyo. So yan po, kung nagustuhan nyo po yung property namin for today, pwede nyo po kami i-message sa aming WhatsApp and Viber po na mag-a-appear po sa inyong mga screen. At kung meron man po akong hindi nasabi about dito sa property na to, meron po kaming description. So pakiclick na lang din po. Ayan po. Bali, palabas na po ako ng kalsada. So yan po. Thank you po.